Mga kababayan, ito na ang sinasabi nating game changer, at ngayon, unti-unti na itong nagkakatotoo. Paano kung sabihin ko sa inyo na dahil sa pagluwag ng Japan sa kanilang lethal weapons export policy, posible nang makakuha ang Pilipinas ng mga advanced missile systems, modern warships, at high-tech defense equipment direkta mula sa isa sa pinaka-advanced na military technology producer sa mundo. Hindi ito haka-haka. Ito ay base sa mga opisyal na pahayag at sa mga lumalabas na defense reports. Kamakailan lang, naglabas ng pahayag ang Department of National Defense kung saan welcome nila ang desisyon ng Japan na i-review at i-update ang kanilang Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology. At ayon naman sa mga analysis ng Max Defense Philippines, mukhang seryoso na ang Pilipinas na samantalahin ang bagong oportunidad na ito, hindi lang sa brand new equipment, kundi pati sa excess defense articles ng Japan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin, ano-ano nga ba ang mga posibleng makuha ng Pilipinas, gaano ito kalaki ang epekto sa ating national defense, at bakit ito mahalaga lalo na sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Mga kababayan, hindi ito simpleng procurement list lang, ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa regional security architecture. Sa unang pagkakataon, parang nagiging mas open ang dating mahigpit na defense posture ng Japan, at ang Pilipinas ay nasa tamang posisyon para maging isa sa mga early beneficiaries nito. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo naiwan sa modernization race sa Asia Pacific. Sa halip, unti-unti tayong sumasabay sa mas advanced na standards ng military capability na dati ay limitado lamang sa iilang bansa. Simulan natin sa isa sa pinaka-critical na pangangailangan ng Pilipinas, ang air defense. Sa ngayon, aminin na natin, limitado pa rin ang kakayahan natin pagdating sa pagdepensa laban sa aerial threats. Kaya hindi nakakagulat na isa sa mga tinitingnang kunin ng DND ay ang Type 032 SAM. Ito ay isang ground-based air defense system na kayang mag-intercept ng aircraft at missiles. Ibig sabihin, kung may paparating na threat, may kakayahan tayong harangin ito bago pa ito makapinsala. Kung ma-acquire ito ng Pilipinas, malaking hakbang ito para magkaroon tayo ng credible air defense shield, isang bagay na matagal nang kulang sa ating armed forces. Bukod pa dyan, tuloy-tuloy din ang negosasyon para sa additional air surveillance radar systems mula sa Japan. Mahalaga ito dahil ito ang mata ng ating depensa. Kung wala kang radar, para kang bulag sa himpapawid. Ngayon, punta tayo sa usapang dagat. Isa sa mga pinaka-interesting na posibilidad ay ang pagkuha ng Abukuma-class destroyer escort. Ang mga barkong ito ay hindi basta-basta. May kakayahan itong mag-detect at labanan ang submarines, at may dala ring mga weapon systems na kayang gamitin sa modern naval warfare. Para sa Philippine Navy, malaking tulong ito, lalo na sa pagbabantay ng ating karagatan at sa pag-secure ng ating exclusive economic zone. Hindi lang yan. May posibilidad din na makakuha tayo ng mas advanced na frigates tulad ng Mogami-class frigate. Ito ay cutting-edge warship ng Japan, stealthy, multi-role, at highly automated. Kung sakaling makapasok ito sa inventory ng Pilipinas, ibang level na ang ating naval capability. At hindi lang ito tungkol sa firepower. Importante rin ang training at systems integration na kasama ng ganitong klase ng kagamitan. Ibig sabihin, kapag pumasok ang mga Japanese platform sa AFP, kailangan din natin i-upgrade ang skills ng ating personnel, logistics support, at command systems. Ito ang madalas na hindi nakikita ng publiko, na ang tunay na modernization ay hindi lang hardware, kundi buong ecosystem ng defense capability. Pero hindi lang sa dagat at himpapawid umiikot ang usapan. Sa land-based defense, isa sa mga pinaka-nakaka-excite ay ang posibilidad na makuha ang Type 12 anti-ship missile system. Mga kababayan, ito ang klase ng system na kayang tumira ng mga barko mula sa lupa. Ibig sabihin, kahit nasa coastal areas lang tayo, kaya nating i-threaten ang mga hostile vessels na papalapit sa ating teritoryo. Sa military doctrine, ito ang tinatawag na area denial capability. Hindi ito tungkol sa pag-atake, kundi sa pagpigil sa anumang aggressive action bago pa ito mangyari. Kapag alam ng potential adversary na may ganitong capability ang isang bansa, nagbabago ang kanilang kalkulasyon. Mas nagiging maingat sila, at mas tumataas ang deterrence value ng isang bansa kahit hindi ito kasing laki ng ibang military powers.
Napaka-importante nito lalo na sa West Philippine Sea. Ito ang tinatawag na deterrence, yung kakayahan na pigilan ang kalaban bago pa man siya gumawa ng aksyon. Bukod dito, tinitingnan din ang Type 16 Maneuver Combat Vehicle. Ito ay isang mabilis at mobile na armored vehicle na may malakas na firepower. Bagay ito sa terrain ng Pilipinas dahil archipelagic tayo, kailangan natin ng mabilis at flexible na kagamitan, hindi lang mabibigat na tangke. Ngayon, pag-usapan natin ang aviation. Kasama sa mga posibleng acquisition ang karagdagang Beechcraft TC-90 King Air aircraft. Nagamit na ito ng Pilipinas dati, at napatunayan na ang halaga nito sa maritime patrol at surveillance missions. Bukod pa dyan, may posibilidad din ng pagkuha ng Sub-Aro Bell 412 EPX helicopters. Ang mga helicopter na ito ay versatile, pwede sa troop transport, disaster response, at kahit sa military operations. Sa isang bansang madalas tamaan ng kalamidad, napakalaking tulong nito. At kung talagang lalalim ang cooperation, posibleng tignan din ang P-3C Orion. Ito ay long-range maritime patrol aircraft na kayang mag-detect ng submarines at mag-monitor ng malalawak na karagatan. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas, napaka-critical nito. Ngayon, punta tayo sa tinatawag na excess defense articles. Ito ang mga kagamitan na hindi na ginagamit ng Japan pero fully functional pa. Kasama dito ang Type 74 Tank, Type 96 Armored Personnel Carrier, Asagiri-class destroyer, Sagoshima-class minesweeper. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito dahil mas mura ang acquisition kumpara sa brand new equipment. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito nangyayari? Simple lang, nagbabago na ang security environment sa Asia Pacific. Ang Japan mismo ay nahaharap sa mga banta mula sa North Korea at sa lumalakas na military presence ng China. Kaya nagdesisyon silang palakasin ang kanilang alliances, at isa na doon ang Pilipinas. At may isa pang interesting na development. May mga ulat na inimbitahan ng Japan ang Pangulo ng Pilipinas na bumisita sa kanilang bansa ngayong darating na Mayo. Hanggang ngayon, ayon sa Malacanang Palace, wala pang final confirmation kung matutuloy ang biyahe. Pero kung mangyari ito, posibleng doon pag-usapan at formal na simulan ng ilang defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Kung matutuloy ang mataas na level visit na ito, maaaring maging simbolikong turning point ito sa Japan-Philippines defense relations. Sa diplomacy, ang ganitong visits ay hindi lang courtesy, madalas ito ang nagiging trigger ng mas konkretong agreements tulad ng procurement deals, joint development programs, at expanded military cooperation. Kaya maraming defense analysts ang nakaabang kung matutuloy ba talaga ang pagbisitang ito sa Mayo. Sa kabuuan, mga kababayan, malinaw ang direksyon. Ang pagluwag ng Japan sa kanilang lethal arms export policy ay hindi lang simpleng pagbabago ng rules. Ito ay pagbubukas ng pinto para sa mas malalim na defense cooperation. Para sa Pilipinas, ito ay oportunidad para palakasin ang AFP, pahusayin ang deterrence capability, at masigurong protektado ang ating teritoryo. Hindi ito mangyayari overnight, marami pang proseso, negosasyon, at approvals. Pero isang bagay ang sigurado, nagsimula na ang bagong yugto ng Japan-Philippines Defense Partnership. At sa panahon na tumitindi ang tensyon sa ating rehiyon, ang ganitong klaseng partnership ay hindi lang mahalaga, kundi kinakailangan. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Dapat bang samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataong ito para makakuha ng mas advanced na defense equipment mula sa Japan? E-comment nyo lang sa baba ang inyong opinyon. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng Taglish Defense Updates, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod na video.